Hello mga kapusa! For today's video, dadalhin ko kayo sa isang paraiso. Kung gusto nyo malaman, tara, samahan nyo ako. Buti na lang napakaluwag ng kalsada ngayon at maganda ang panahon. Pero sana hanggang mamaya, huwag umulan. Eto at ifu-full tank ko na si Mickey para dire-diretso na yung biyahe natin. First time ko pala magka-camping. Sana maging successful. Nasa Dasmariñas, Cavite na ako. Anong oras kaya ako makakarating doon? Sa Alfonso, Cavite pala tayo pupunta. Medyo malapit-lapit na rin yun sa Tagaytay, kaya pwede rin mag-side trip. At dumaan muna ako dito sa Mahogany Market, dito sa Tagaytay, kasi mamimili tayo ng mga kakailanganin natin at mga lulutuin. Buti na lang nakalista lahat ng mga kailangan ko. So, eto at malapit-lapit na rin tayo. Nandito na rin tayo sa bandang Alfonso, Cavite. Susundan ko lang tong ways papunta dun sa campsite. Ang sabi naman sa akin, madali lang daw itong puntahan ng motor. Hindi ko nga lang alam kung merong rough road or puro ganito talaga yung mga kalsada. Pasok na tayo at medyo rough road na dito. Hindi ko alam kung gaano pa kalayo to kasi putol na siya dun sa Google Map ko. Siguro, meron na lang mga palatandaan dito kung paano pumunta sa campsite. Eto na yung medyo start ng rough road. Ilang minutes kaya tong rough road na to? Actually, medyo okay naman siyang daanan kahit rough road siya. Hindi siya ganun kalubak-lubak. Pero ingat lang kayo pag tag-ulan kasi grabe talaga ang putik dito. Sobrang lambot kasi ng lupa kaya medyo nahirapan talaga ako nang pabalik na ako ng Manila. Napakatahimik at talagang napakaganda dito. Maliit lang yung camping site nila. Hindi ko lang alam kung ilang booking ang tinatanggap nila sa isang araw. Eto pala isa sa mga caretaker nila. Hindi ko nakuha yung pangalan niya eh. Pero lahat ng caretaker nila dito mababait. Ipapakita ko sa inyo yung iba nilang mga amenities dito. Tulad dito, ito yung kanilang reception area at meron silang view deck sa taas. Tara at akyatin natin at tignan natin kung ano bang makikita natin pag nandun na tayo sa taas. So dito, makikita nyo na meron pala ditong malaking upuan. Ito pala yung makikita nyo dito sa likuran. Masarap sana kumain dito kaso medyo maulan ngayon eh. Akala ko pa naman, napakaganda na ng panahon. So, ayun yung motor ko, doon ko lang siya pinark. Kasi kapag sinama niyo yung motor niyo sa mismong tabi ng tent niyo, mag-a-add kayo na 50 pesos para sa motocamp. So, ayan, kitang-kita niyo na yung buong campsite dito sa taas. Meron din sila ditong mga cabin. Ito, ang Villa Roman. Hindi ko lang alam kung ilang packs ang pwede accommodate dito. Sana waterproof yung tent ko, dahil first time ko pa lang itong gagamitin. Eto naman, tingin ko, dito namamalagi yung mga caretaker nila. Meron din silang mini sari-sari store dito pag mga nangailangan kayo ng mga pagkain, butane, mantika, tubig, at kung ano-ano pa. Meron din sila ditong basketball ring sa mga gusto maglaro ng basketball.
Tapos, ito pa yung isa nilang cabin na pwede rerentahan. Good for 2 packs naman ito. Ito naman pala ang kanilang bonfire area. Yun naman yung kanilang open kubo. Pwede rin kayong magtayo ng tent doon. Dito naman, pwede kayong mag-picture taking. Meron pa rin sila dito isa pang cabin. Hindi ko alam kung ilan yung cabin nila eh. Tapos syempre, palalampasin ba natin yung kanilang comfort room? Ayan o, dito yung pang lalaki. Tapos, dito naman yung pang babae. Diba? May nakasulat pa, Miss Sexy. Kita naman natin na meron silang tubig, kaya goods na goods yan. Typical na parang probinsya feels yung banyo nila dahil bubong lang yung nasa pader nila. Pero, napakalinis din ng kanilang CR at okay na okay. At yan, napakalakas din ng tubig kaya goods na goods yan. At dahil na-tour ko na kayo sa mismong campsite, magtatayo na ako ng aking tent na aking tutulugan. Good luck naman sa akin, sana matayo ko to. Ang hangin din kasi dito sa lugar eh. Tapos parang uulan pa. Kudos pala dito sa tent na gamit ko, ang Brown Trekker Highball 2 tent, kasi talagang napatunayan ko kung gaano siya ka-waterproof. Kaya sa mga nagbabalak bumili ng tent, itry nyo na to. Good for 2 packs na siya, nasa 1,000 plus lang din siya. Hindi ba? Sulit na. So, eto, at natayo ko na yung aking tent. At dahil nagutom ako, magluluto na ako ng kanin. Medyo hirap ako magparingas ng uling. Dapat kasi prinito ko na lang. Dinakdakan pala yung naisip mong lutuin ngayon. Pagkain ko na rin to hanggang mamayang gabi. Hindi na kinain ng powers ko magkutsara. Mas masarap talaga kasi magkamay eh. After natin kumain, watch muna tayo ng movie. Ang sarap talaga mag-relax paminsan-minsan, di ba? Sobrang simple lang ng setup ko ngayon. Akala ko pa naman talaga hindi uulan. Pero eto, bumuhos na rin. Kaya nasubukan ko talagang waterproof yung tent ng Brown Trekker. Eto at magdidilim na, kaya sinimulan ko nang ilagay ang aking mga pailaw. Ang sarap pakinggan ng tunog ng gabi, no? Lalo na pag ganito katahimik. So, bukas na lang ulit mga kapusa ha. Good night!
Kung meron man ngayong question tungkol sa campsite na to, comment down below o di naman kaya i-chat nyo na lang yung page nila. Salamat!